Okay, big man. Rolling in 5, 4, 3, 2, 1. Action. Okay, huwag mo na. Okay, okay. Sige, taas mo na. Okay, then place the yun dun. Yan, okay. Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Layo mo muna. Layo, layo, layo. Yan, okay. Yan. Hello! Hello, good morning. Medyo ganun mo na. Yeah, okay, okay. Okay. Ang ganda nung ano, no? Ang ganda nung ano, lumabas natin na thumbnail, no? Yung helmet, di ba? Okay. Signal, no? Mahina ang signal. Sabihin mo kay Lucas, itigil niya muna yung pag-i-internet. Tignan mo nga kung malinaw yung video ko. Ay, nako. Hello po. Shout out po sa Converge. Hello, hello. Paki-up yung volume, ha. Shout out mga bossing sa Converge, no? Bigyan nyo naman kami ng magandang connection, mga boss. Okay naman ang... Okay ba yung jacket ko, guys, no? Okay, no? Ito yung riding jacket na ginagamit ko pag whenever na ano, na magra-ride ako, no? Hindi naman siya ganong kamahalan. Ang brand niya, okay. Ang brand niya is Macna. Medyo ilapit mo nga yung light sa akin. Itong ano. Macna, no? Yan. Yan, okay. Yan, sige, sige. Okay na siguro yan, no? Ang brand niya is Macna. Then, I would like, kaya guys, no? Kaya nandito, okay na, Shane? Sige na, mag-ano ka na. Kaya nandito yung kung bakit meron helmet kanina sa thumbnail natin, it is because, no, tuwang-tuwa ko, I would like to give thanks to, ano, paano ba sabihin to a motovlogger, no? Hindi ko na siya papangalanan kasi, ano, alam nyo, trending ngayon yung tuyo at bahaw, di ba? Tuyo at bahaw. So, this motovlogger don't want to be, ano, kumbaga makaladkad yung pangalan niya, no? So, hindi naman niya tayo totally in-sponsoran, no, ng helmet. Bali, ang nangyari is, meron siyang bagong helmet, pero maluwag sa kanya, no? Kasi medyo payat lang siya, maluwag sa kanya. So, yung helmet na ipinadala sa kanya is, ibinenta na lang niya sa atin ng 50% off. Yan. Yung helmet na ibinenta niya, yan, no? Guys, no? Yan. AGB, one of the branded, ano, kumbaga, isa sa mga branded to, na brand, no? Pagdating sa helmet, yan. AGB, salamat, no, sa kaibigan na motovlogger. Maraming salamat po sa'yo. Binigay niya sa atin to ng 50% off, no? Medyo may kamahalan to kung bibilin mo talaga. Ibinigay lang niya sa atin ng ganun, no? Ang laki na na-discount natin. Almost nasa, I think, nasa 7,000, no? Yun. Okay. Maraming salamat, boss, no? I know, yun nga, tulad na sabi ko kasi trending ngayon yung tuyo at bahaw ni Team Katagumpay, no? Si Jay. So, nag-trending kasi na misinterpret ng mga viewers. So, ayaw niya. Okay na. Suot ko, pakita ko lang sa inyo, no? Okay. Suot natin. Bagay sa Yun. Maraming salamat, no, doon sa kaibigan natin na motovlogger.
Na-appreciate ko itong yun nga, itong binenta mo sa akin, no? Napakasarap, napakaganda. One of my pangarap ko na brand ng helmet to, yung AGV. Meron na tayong Shoei, meron na tayong Geely, no? Meron na tayong iba't ibang brand, no? Wala pa ako, Aray. O, ayan. Ang ganda ng helmet. Maraming salamat, boss, no? Thank you for this one. Ayan, lalagay muna natin dyan para ma-feature, no? Para mag-ano naman siya. May consuelo naman siya dun sa binigay niya sa ating discount, no? Plus, yan, meron siyang free na, clear lens. Ayan, okay. Thank you, boss, ha? Thank you sa'yo. Set aside ko lang muna. Okay, guys, no? Then, ito pa. Hindi ko na makalimutan. Binigyan niya tayo ng freebies na gloves. Good thing, timing, no? Bagay na bagay dun sa riding jacket na, ano yun? Timing, bagay na bagay dito sa riding jacket natin, okay? Yan, siguro, minsan nakita niya na ako na nag-ride, or malamang hindi ko pa siya nakasama, pero yun nga, bagay na bagay dito. Maraming salamat mga bossing, no? Maraming salamat dito. Okay, then pack yung clear lens, ha? Okay, guys, no? Yung nakita nyo kanina is pwede mo na akong Shane. Pwede mo nang ibayin yung angle ng camera dito, no? Dito. Yon, okay. Okay, guys, no, yung nakita nyo kanina is bakit ba may nagcha-charge yung battery natin? Okay, ayan. Okay, this is the battery, no? Pero before that, shout out muna natin yung mga bossing natin na pinuntahan kahapon, okay, no? Nakapag-serve tayo ng mga boss natin kahapon. Maraming salamat mga bossing, no? Shout out kay Sir Madison Santos. Sir Madison Santos sa Pampanga, nakakatuwa yan, kwelang-kwela. Nandyan sa page natin yung live. Ang kinuha niya is Lord of All Pistol, the Desert Eagle. Hello, Sir Madison. Shout out kay Sir Lenin de la Cruz. Sir Lenin de la Cruz of Samal Bataan. Samal Bataan. Hello, sir. Yan. Ang kinuha niya is pistol. Then shout out din kay Sir Jean Navarro of Magalang, Pampanga. Okay, Sir Jean Navarro of Magalang, Pampanga. Nagka-problema kami kahapon. It is because walang nadalang battery. It's good thing, napakadaling kausap ng ating boss, ni Sir Jean. Pumayag siya din. Kahapon din na ipaship yung battery, no? So, mamaya-maya lang, nandiyan na sa iyan. Ngayon, i-demo ko kung paano ginagamit yung battery niya. Then, magde-demo and test fire tayo ng unit na for shipping kay Sir Jason Kasaysay of Negros Occidental. Ayan, ayan. Going to Negros, Sir Jason. Ito po yung unit mo, yung 2011 High Kappa 5.1R. Ayan, ganda, oh. Standard size yan, boss, no? Okay, yan. Okay, ito yung unit mo. Ito po yung ipapaship sa'yo. I-demo and test fire ko ngayon. Then, shout out kay Sir, ulit? Yung sa rifle? Si Sir Jean Navarro. Sir Jean Navarro, no? So, ganito. Iba yung color kasi, no? This is the two-tone version. Yung kanya full black, no? So, parehas lang naman. Color lang pinagkaiba. Ito na yung i-demo and test fire ko. Pakisabihan mo si Sir Jean na please watch na. Para kung may tanong siya, masagot ko now, on the spot. Bigyan mo ako ng after mo mag-share ng monitoring na live, i-stand mo. Kung meron ka pang stand, Ito. yun, lapit mo na lang. Okay, no? Okay, guys, no? Start tayo. Okay? Dali. Kita pa to. Okay. Unahin natin yung kay Sir Jean, yung rifle kahapon, no? Okay, bossing, no? Dali, papakita ko. Okay, how to take care of the battery, big man? Sabi ng mga
Dapat yung isa na lang. Sige, bali. Baka makapensa naman to sayang. Yan. Okay. Start na tayo mga bossing, no? Right now, we have 52 viewer. Bag ba to? Or ano? O ito ang bag. Ito bag. Ito bag, no? Kasi ano lang, Okay, bag yung nandito sa camera. Anyway, shout out to all. Shout out po sa lahat. Isa-isa natin isa lang i-shout out. Chain, monitor ka. Okay. Okay, start tayo. Okay, mga bossing, this is the battery, no? This is the battery, like poly battery, okay? And this is the charger, no? Iba lang yung charger, no? Pero ito rin yun. Okay, ngayon, ang battery is 2 hours maximum charging time. Pag hindi pa siya napuno within 2 hours, bunutin mo muna, pagpahingayin mo ng 30 minutes, then saka mo i-charge ulit, okay? Wag nyong, lalo na dun sa mga factory charge, wag nyong i-charge na right away. Ibig kong sabihin wag nyong i-charge ng dire-diretso, no? Mas maganda yung dahan-dahan yung kina-charge. Kaya nga, sabi ko nga, laging mas maganda kung slow charger lang, di ba? Okay, this is the battery. Maximum life ng battery is 2 years. 2 years ang itinatagal niyan. After 2 years, mararamdaman nyo, medyo mabilis na siyang mag-lowbat compare dun sa una niya. Okay? Ngayon, isang full charge ng battery is good for 10 magazine. 10 na 300 rounds na magazine. Isang magazine kasi natin, yung kinakamot, is 300 rounds. So, one full charge nito is good for 10 magazine. Pag hindi kayo nakaka-10 magazine, ibig sabihin, hindi full charge yung... Hindi. Tama. No? Pag hindi kayo nakaka-10 magazine, ibig sabihin, hindi full charge yung battery yung ginagamit nyo. Pero I don't suggest naman na ubusin yung 10 magazine bago kayo mag-charge. Okay? Pag napapansin nyo, nakaka-5, 6, or 7 magazine na kayo, 7 times 300, yun na nakakagano na kayo na rounds, medyo, lilo na kayo at ma-consider nyo nang i-charge ulit yung battery nyo, no? Yan. Ang battery natin, ayaw niya nang nade-drain. Pag na-drain yung battery, nasisira. Ayaw rin niya na ma-overcharge, no? The only way na masira yung battery mo is kung na-drain or na-overcharge. Okay? Yan lang talaga yung ayaw nitong mga ganitong battery, no? Pero when it comes sa performance, talagang napakatindi, napakaganda ng performance nito. It is because upgraded siya din. Mataas yung voltahe niya plus yung milliampere niya. Okay? Yan. Ito yung battery. Then, ito yung charger. Okay? Proper way kung paano ba i-charge, no? I-charge yung battery. Ang pinaka-proper way, ito. Dalawa kasi ito, no? Dalawa tong slot na to this is the Tamiya plug. Okay? This is the balancer port. Ito yung ginagamit din para sa charging. Dalawa yan, guys, ha? Tamiya plug, then the balancer port. Itong balancer port, ito ang ikakabit mo dito sa charger mismo. Ang proper way is ikakabit mo muna siya. Okay, after mo maikabit, saka mo siya lalagyan ng 220 power. Kumbaga yung power source. Wag mong gagawin na isasaksak mo muna siya sa 220, then saka mo siya isasaksak to. No. Dapat mauuna mo nang isaksak yung battery sa charger before mong pasukan ng bolts. Bigman, bakit? Ano ba yung pinagsasasabi mo na yan? Meron bang basehan yan? Yes, may basehan yan. Okay? Ang battery na LiPo has a memory. Okay? May memory siya na ibinabato kay charger. Ang charger naman na smart charger has a memory reader. Okay? Ngayon,
yung memory, babasahin ng memory reader para mag-synchronize sila. Okay, after nila mag-synchronize, alam na ni charger kung ilan ang voltahe na laman ng battery, kung ilan lang dapat yung ibibigay niya na karga sa battery. Okay, ang battery natin merong 3 cells. Medyo komplikado na to, medyo maguguluhan na rito yung mga especially newbie, pero gagawin ko lang, ipapaliwanag ko in a most dummy way, no? Para dumb way, para hindi kayo ganong ma-overfeed, no? Okay, may memory reader, kailangan basahin ni charger yung laman ng battery para mabigyan niya, masuplayan niya ng correct na charge. Okay, ngayon, pag hindi mo ginawa yon, yung sinasabi ko, inuna mong saksakan siya ng 220 before mong i-plug to, at ang tendency is hindi na niya nababasa. Ang ginagawa niya is susuplayan na niya agad ng voltahe ng karga nang hindi niya binasa. That's the time na nasisira, nagkaka-overcharge. So, guys, it is very important na mapanood nyo to, na maunawaan nyo para stress-free gaming po kayo. Okay? Then, it is very important na i-click niyo yung share button. Ang ganda. Naitawid pa, no? I-click niyo po yung share button, no? Meron po share button dyan para kumala tayo sa community, para maraming makaalam nitong pinaggagawa natin. And sana magkaroon ka ng top fan badge, top liker badge, ng top sharer badge, para manalo ka ng ating Special Edition Big Man Tactical Keychain. Full metal, iba-ibang design yan, no? Merong sniper, may M4, may SCAR, merong Uzi, merong ewan ko kung ano-ano. Dami palang model. Oh, yan, no? Okay, then, pakita ko. Meron pang double barrel na shotgun. Okay. Okay, parang Garand, no? Okay, yan, no? Yan. Okay, full metal yan. Pwede kang manalo kung magkakaroon ka ng top fan badge, no? Shoutout Sir Maxi Santiago. Shoutout Sir John Michael Mancera. Shoutout kay Sir Alexander Wilhelm. Tsaka kay Sir Eden ba to? Eden. Okay. Shoutout po sa lahat, mga bossing. Sunday po ngayon. Enjoy po tayong mag-fire. Okay? Ako, may ride mamaya. Wong. Let's see na. Pero idinaos ko muna to kasi gusto ko bago ko umalis, kung ano man ang mangyari sa akin while I'm on the ride, no? Kung magkikita pa tayo, kung makakauwi pa ako ng buhay, or kung hindi na, gusto ko itong mga tips and guide ko magmarka sa inyo, no? Mawala man si Big Man, pero lahat ng guide and tips nakakalat na sa internet, no? So, magagamit nyo na, no? Magagamit nyo. Kaya nga may mga reels akong ginawa, yung mga TikTok natin magagamit nyo para hindi kayo masakit para hindi masakit sa ulo yung paglalarong ginagawa nyo. Okay? So, let's start, no? Ngayon, may factory charge na to. Shout out po kay Sir Jean Navarro of Pampanga. Boss, ito na po, no? I-guide na natin, isisimulan na natin, okay? Shoutout Sir Zyrus Torreda. Tapos si Sir Jeric nagtatanong, magandang tanghali Sir Bigman, anong magandang spring pang M4 para sa 400 FPS? Okay, normally, yung stock naman nakaka 400 eh. No, yung stock spring 110, nakaka 400 yan. No, depende na rin sa unit mo. Pero, kasi baka sabihan kita na mag 130 ka, hindi kayanin ng unit mo, no? Hindi ko kasi alam yung eksakto kung ano yung unit mo, kung ano yung karga ng unit mo, at saka kung anong brand ng unit mo, at saka kung first timer ka ba, boss, no? Ganun kasi yun eh. Lalo na kung newbie, hindi ko sinasuggest na kalikutin mo, na palitan mo ng spring or what, no? Kasi baka imbis na nalalaro mo yung unit mo is magka-problema ka. Ayaw kong mangyari yon kasi
nagdaan ako sa ganun guys eh. Yung sobrang pagiging techie, yung sobrang pagiging gusto mo ma-achieve mo agad yung ganun, yung lakas. Bandang huli napapahamak ako. Ang tendency is hindi ako lalo makapaglaro kasi nasisira yung unit ko, no? Kumbaga, i-check mo muna boss, no? Wag kagad mag-upgrade, wag kagad magpapalit ng spring, wag kang maiinggit sa iba kung gano'n ang FPS nila kasi baka mapahamak po lalo yung unit mo. Ayaw ko mangyari yun, ayaw natin mangyari yun dahil gusto natin masayang paglalaro, gaming lang, no? Sir, ingat sa biyahe, ramdam ko, magkikita na po tayo. Oy, grabe, oo nga Sir Alan Villaris, ramdam mo, ramdam ko rin. Okay, no? Okay, anyway, Sir Jean, ito yung unit, not the exact unit mo, pero same as this, no? Okay, para ma-adjust tong bot, press lang, di ba? Press, ayan, no? Press, pindutin, no? Okay. Ngayon, para naman maalis natin siya dahil maglalagay tayong battery, instead of pressing, hatakin natin. Okay? Yun, lumabas na. Okay, then, ilo-load natin yung battery dito sa tube. Okay, ilabas mo muna. Ay guys, no, wag kayong ma-confuse kasi merong mga unit na like this one. Tamiya plug. Mini Tamiya plug, no? Pero meron din mga kung tawagan na ganito, DINS plug, no? Yung sa mga newbie, okay lang yung mga ganito, pero kung maglalaro ka or more extreme, I do suggest magpalit ng ganito yung DINS plug. Why? Kasi para iwas yung nagiinit yung socket, no? Kasi pag ganito, okay yung contact niya, nagko-contact yung negative positive, kaya lang there's a time na parang naglulus no? Sa mga newbie, okay lang yan, pero kung mga pro ka, lalo if you are joining a competition, I do suggest magpalit ka ng plug. Ano lang yan? Puputulin din, hinang. Yun na. Naka-DINS plug ka na, no? DINS plug sa, kumbaga male and female yan, sa battery, putol, sa unit, putol, then dugtong sa battery, then dugtong din sa unit. Hello po sa total of 95 viewers natin for today. Mga bossing, no? Ibigay nyo na sa akin na balato to. Meron po tayong share button dyan. Share nyo lang po itong live na ginagawa natin para enjoy tayo, para maraming makaalam nung pinaggagawa natin na ganito. Okay? Maraming mahikayat tong hobby natin, maraming matuto sa hobby natin. Okay? Kayo magazine. Shoutout Sir Wayson, shoutout Sir MKJ Tintin, shoutout kay Sir Charles Luby Abalos, shoutout kay Sir Wesley John Mariscal. Tapos si Sir Wayson sabi niya, Boss, uwi ako sa Pinas sa August. Pwede mag-walk-in sa shop nyo, sabi. Pwede naman po, basta po sure buyer, sure taker, pwede naman po. Pero ahead of that, dapat po magpa-appointment po kayo, no? Kasi bakit kailangan na appointment? Okay, kahapon meron tayong nagalit na customer, no? Kasi ini-interview siya kung anong kukunin niya, kung bakit siya pupunta, ini-interview no? Guys, no, learn on how to embrace the new normal. We are still on the pandemic situation, no? Kumbaga, ayaw din namin na maging ayaw din namin na mahawaan or makahawa kami sa iba. Just in case na meron tayong sakit. Tatay po ako, pamilyado ako. Siyempre, ayaw ko na mapahamak or mahawaan yung anak ko, yung misis ko, or ako mismo, no? Humaharap ako sa maraming tao, humaharap ako sa iba't ibang klase ng tao, iba't ibang kategorya ng tao, no? Kaya sabi ko nga, katwiran ko, di ba? Nagmula tayo sa iba't ibang larangan, pero pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang Airsoft by Big Man. Pwede na akong flip top rapper, no? Okay. Anyway, no? Yun nga, pagpasensyahan nyo na kung may screening, pre-interview na ginagawa yung mga tao namin,
ginagawa po natin yan, yung guidelines na yan ay ginagawa natin para magkaroon ng kaayusan. Mga bossing, para din po sa inyo yan, no? Ayaw namin na nagsasabay-sabay kayo dito sa shop. Gusto namin one at a time lang para nakafocus kami totally sa inyo. Just imagine, meron tayong 4 na client na sabay-sabay kayo. 4 na client na magtatanong. Hindi namin kayo masasagot ng maganda. Pero kung let's say one-on-one lang tayo, for sure, talagang umaapaw na info yung maibibigay namin sa inyo. Kaya, kung gusto nyo mag-walk-in, kung gusto nyo pumunta, ma-meet ako personally, magpa-appointment po kayo, no? Magpa-appointment kayo para magkaroon tayo ng kaayusan. Maraming salamat po. Magandang gabi, bayan. Ay, hindi pa tapos. Okay, ngayon, pasok natin to mga bossing, no? Sa tube. Okay, Sir Jin, sana nanonood ka, ha? Pasok mo lang ng diretso yung mismong battery natin, then ipa-plug mo lang tong Tamiya plug. Ping, patungan ba ako magasgas? Okay, plug lang natin mga boss, no? Okay, yan. After na ma-plug, nakalagay na po yung battery. Medyo medyo i-secure mo yung mga wire para hindi naman siya maipit totally, no? Pero okay na yan. Kabit na natin yung bat. Pero hindi ako komportable. Gusto ko kasi nakaayos yung mga wire, eh. Ganon kasi ako, guys, kasi medyo may pagkamaselan tayo. Kaya yung mga gamit natin, so far naman, tumatagal. Okay, after mo ma-secure yung wire, balik mo na to. Yan, balik natin. Okay, yan. Yun. Okay, nakakabit na yung bat. Ayan na, okay. Adjustable pa rin, okay. Then, try natin. Single fire, then rapid fire. Okay. Ganda, sarap. Ngayon, ito po yung magazine natin. Yung magazine natin, wala ba yung gamit? Bago to. Sayang. Okay. Yung magazine po natin is 300 rounds. Hindi mo kailangan ng reloader para lagyan ng bala yan. Bubuksan mo lang itong ibabaw, then bubuhusan mo, yung bala is ibubuhos mo. Hello po, hello po. Sa total of 90 viewers natin, mga boss, may share button po dyan. Ibalato nyo na sa akin, i-share nyo para magkaroon kayong chance manalo ng tactical keychain natin. Okay? Yung Full Metal Tactical Keychain Limited Edition by Pigman. Haba! Okay, boost po natin dito. Okay, 300 rounds. Yan, pasok na pasok po dyan. Sir Jean, sana po nanonood kayo, no? Yan, okay, after na nyan, na mabuhusan ng bala, isara mo siya. Isara, okay. Then, ito po, may kinakamot dito sa ilalim, may gear. Ikakamot mo, para yung ibinuhos mong bala, itulak po niya papunta sa mismong unit. Kamot po natin. Okay, mararamdaman mo yan, medyo bumibigat na. Pag bumibigat na, okay na yan, ready to fire na yan. Guys, sandali, mag-uubad lang ako jacket. Hindi ako makahinga eh. Oo, pero sige, dire-diretso na lang, no? Okay na. Ayan, sige. Okay lang naman. Pero hindi naman kasi mainit kasi breathable to at saka aircon dito sa ating shop. Okay? Okay, ngayon, sige, mabigat na. Mabigat, what I mean mabigat na siyang iikot. Ibig sabihin, na ano na siya, parang naitutulak na, no? Okay, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure that malinaw ba yung video ko? Malinaw. Bakit? Ay pa! Humihinto-hinto eh. Lipat mo nga rito na, para medyo malapit sa wifi. Converge naman. Balato mo na sa akin to, converge. Grabe. Dito, sige pa. Sige, yan. Yan, okay, layo mo konti. Sige. Yan, okay, no? Okay, yan. Okay na, make sure you heard the clicking sound. Firing tayo, firing. Sige pa. Okay, try natin yung rapid fire. Rapid fire. Grabe. Nag-bounce back. Guys, labas natin, no? Para totally mag-enjoy tayo, no? Gusto kong makita kung magpa-fire siya ng mahusay, straight at saka kung gaano kalayo. Okay, Shane, game?
Go. Okay, yan. Picture mo yung mga bonsai ko. Yan. Okay, yan. Okay, ngayon. Tapos na. Okay na. Matignan natin kung stable yung bala niya. Kaya ako nilabas, no? Okay, firing. Grabe, 80 yards. Abot siya, 80 yards. Kayang-kaya niya. Kaya napakalupit talaga na itong unit na to, no? Ngayon, no. Ay, hawakan mo siya. Okay. Pakita mo yung mga aso. Ito kasi yung mga micro-bully natin eh. Yan. Okay, soon na mag-hit. Baka kung sino may ano dyan, mga micro-bully ah. Kailangan ko ng stud. Okay, ngayon firing tayo. Firing. Okay, no? Ganun tayo mag-torture. Pero hindi naman ganun yung proper way ng paggamit ng baril. Siyempre, lagi kong sinasabi, smooth lang, putok-putok lang. Pero, hayaan nyo na ako na pagdating sa akin, i-torture ko para kung merong problema, sa akin pa lang masolusyonan ko na. Okay? Firing. Delay daw. Delay. Sabi, medyo delay nga, sir. Yung ano daw, yung voice daw sa... Oh, yun nga ang problema sa converge talaga eh. Okay, firing natin. Firing ha. Ang lakas ng rate of fire. Tara. Takot na naman ito. Chuchay. Wait. Yep. Okay. Okay guys, pagpasensyahan nyo na, no? Medyo yuko mo yan. Okay? Kung delay man, yan nga ang problema. Sa totoo lang yan na nagiging problema ko. Actually, mas masarap pang mag-live pag nasa labas ako eh. Kasi pag nasa labas ako, full coverage yung data, 5G yung lumalabas. Pero pag nandito ako kasi sa amin, pagpasensyahan nyo na, no? Probinsyano ako, nakatira tayo sa probinsya, no? Santa Maria, Bulacan, medyo weak yung signal, no? Actually, meron kaming Globe, meron kaming Converge. Kaya lang pag mga ganito, siguro congested ngayon dahil linggo, lahat nasa bahay, lahat nag-i-internet. Pagpasensyahan nyo na po mga bossing, kumbaga, talagang gusto kong ma-deliver sa inyo, no? Nang malinaw, nang maayos yung mga live natin, yung mga video, yung mga vlog natin. Kaya lang, it's just that, yung connection ng problema. Pagpasensyahan nyo na po, siguro we'll do something about that. Sana ma-resolbahan namin, no? Kung kinakailangan magpa-upgrade ng speed ng connection, gagawin natin para maibigay sa inyo yung full package ng vlogging, na? Okay. So, next level, next step of vlogging. Okay, firing natin. Firing ulit. Na-miss ko kasi itong unit na to, yung ganitong klase unit, kaya kung makikita nyo talagang fire ako ng fire. Okay, firing. May tono, di ba? Okay, ngayon pag-firing natin si Shane or si Lucas. Sino pwede? Okay, Luke, firing. Nakaubad pa kasi. Doon mo ilagay. Yan, medyo i-atras mo. Okay, yan. Okay, firing, Lucas. Hindi, tutok mo sa kanya. Go. Okay, firing. Okay, rapid fire. Kamot mo na. Okay. Okay, tama na, nag-enjoy ka na. Okay na? Okay. After that, after maglaro, anong gagawin? Halimbawa, tapos na bossing, no? Boss Jean, Sir Jean of Pampanga, always remember this. Ito ang katuwang mo para mapanatili mong maayos si airsoft mo, okay? Always release the magazine. After you release the magazine, may lalaglag na 3, 4, or 5 BBs. Normal po yon. After mong malaglag yon, clear the chamber. Ipuputok mo ng isang beses using single fire. Meron pa. Isa pa. Wala na. Okay, after mong iputok ng single fire, clear mo yung chamber. Next thing to do, huwag kakalimutan to mga ka-airsoft.
kung tutusin, wala na akong pakialam dito eh. No? Kaya lang gusto ko na yung unit nyo is ganun ang lakas niya sa mga darating na araw. Kaya itinuturo ko yung proper way of resting the spring. Dapat gagawin mo to since day 1. Okay? Pagkapunta sa iyo ng unit, naglaro ka, tinespire mo, dapat always remember, no? Bago itabi, bago mo bitawan yung unit, rest the spring. Okay? Ang spring normally nakaunat. Okay? Kaya lang pag naglalaro ka, so nakaka-press yan, gumaganon-ganon yan. Naka-press ngayon yan dahil ready to fire. So, ibalik mo siya sa pagkakaunat para hindi siya ma-stress. Paano ba gagawin yon? Okay, ilalagay mo sa full auto. Switch mo sa full auto, then single press. One press, mga 4 shots yan. Okay? Then, single fire. Yun. Then, save. Okay. Yun yung lagi ko sinasabi, yun yung pinaka-simple way para maipaunawa ko sa inyo kung paano yung pagre-rest. No? Pero kung akong tatanungin mo, dahil mundo ko na yung airsoft, every day, every weekends, lumalaro, talagang ganon, sa tunog pa lang, pag pinindot ko, alam ko na kung naka-rest, no? Hindi ko na kailangang i-rapid fire, ganon or what. Pero ikaw, since newbie ka, nasa familiarization stage ka pa lang, I do suggest, boss, follow the instruction para high ang pag-airsoft. Okay? Maraming salamat. Okay. Ito pa isang tips, no? Guys, this is the charging handle pero no need to access it, no? Meron tayong client na ikinakasapan, nagmamalakardo. Ginaganon. No. Never do that, no? It's because sisirain nyo lang itong charging handle. Walang silbi to. Ang silbi lang nito is to calibrate the hop-up chamber. Pero kung newbie ka, wag mo nang i-access to. It is because baka lang lalo mong masira. Himbis na maganda yung paglalaro mo, magka-problema ka sa paglalaro. Kaya wag nang hinahatak-hatak, okay? Then, make sure na laging nakasara to. Itong part na to. Okay. Okay, yung mga tips ko. Ayan, magagamit nyo yan, no? Okay, Shane, pakitabi na yan, paki-remove yung battery. Okay, jump tayo sa main event of this live then demo. Yung kanina kasi, main event din yun kasi, sa bossing natin yun, no? Pero this demo, Shane, balik mo na rito yung cam. This demo is talaga, yun nga, focusing on guide plus demo and test fire ng unit na for shipping, unit dito. Doon. Yeah, okay. Unit for shipping, unit ng ating boss na si Sir Jason of Negros, no? Okay, so change shout out muna, mukhang marami na sila. Wala naman. Puro yung sa delay. Okay. Mga bossing, no, yung mga interesado dyan, lang po, mag-PM lang po kayo, no, para masagot ng full details yung mga tanong na gusto nyong malaman. Okay? Ngayon, ito na. The 2011 High Kappa R Series. Okay? Elite R, kung tawagin natin to dito sa amin, no? Elite R Series. Came from the 1911, nagkaroon ng twist, naging 2011. Okay, standard size siya. Standard size, no? Kung ano yung gamit ng mga kapulisan natin, mga PNP, ng mga SWAT, ganun ang size niya, oh. Okay, standard size siya, okay, ha? Then, powered by High Kappa magazine. When I say High Kappa, maximum of rounds na pwede mong ilagay dyan is 27 rounds, no? Pero, that is not the recommended rounds, no? Ang recommended lang is between 20 to 23 para yung spring hindi agad siya maglo-loose. Kasi pag nag-loose, syempre sayang naman, di ba? Okay? Ito. Baba lang natin tong spring. Baba. Habang binababa, gamitin mo yung right thumb mo, lagay mo rito sa ibabaw. Para just in case na mabitawan mo yung hinahatak mo, hindi siya papalo dito sa dalawang sungay na to, no? Kasi pwedeng mabasag to. Okay? Baba natin. All the way. Then,
dito tayo mag-shoot ng bala. Ito, bossing, oh. Itong part na to. Reloader. Okay, mas hayay buhay, mas madali pag may reloader. Lagyan natin. Okay, hindi ko na ganong pupunuin, boss, no? Ganyan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Walang bungi. Mas maganda para walang misfit. Dire-diretso. Okay, then with the... Lagyan po natin, syempre, number 1, ng silicone oil, no? Sa silicone oil is slightly. This is the output valve. Yung nasa taas, then this is the input valve, no? Dito po mapasok yung hangin. Pakikuha ngayon, John Wick, pakirepair yung magazine. Glock John Wick na tarang. Okay, then press. Slightly press para mag-open yung valve para pumasok yung oil na i-spray natin. Press ko, then okay, then lagay rin tayo sa input valve. Big man, bakit kailangan ng silicone oil? Ano bang ini-spray diyan? Kailangan po ng silicone oil dahil gusto natin mapatagal yung buhay ng magazine, ng o-ring, ng mga valve, no? Maraming mga o-ring sa loob nito ngayon. Kung hindi mo spray ng silicone oil, hindi tatagal yung mga o-ring. Due to exposure sa chemicals na dala ng green gas, talagang kaya niyang palutungin, kaya mag-brittle ng mga o-ring, no? Then, sa unit naman, ang silicone oil is ang silbi niya, nag-iiwan siya ng very thin film that we cannot see by our naked eye, no? Very thin film na to protect. Okay, yung friction, pinoprotektahan niya yon, no? Kumbaga, yung friction, anything na nagkikiskisa, nagke-create ng heat, well, eventually, nagkakaroon ng grinding, nagkakaroon ng wear and tear. Ayaw nating maubos yung bakal ng unit natin, kaya ginagamitan natin ng silicone. Okay? Kasalang natin yung unit, then ilock to. Ito, okay? Saan na ba? Yun. Ilock, okay. Then, spray tayo dito sa slide stopper. Okay, then, saan pa natin i-sprayan? Doon sa nozzle. Loading nozzle. Point of a second lang, konti lang. Then, release. Then, rest. Okay, yung hammer, okay? Never insert your magazine pag nakababa yung hammer. Pag nakababa, remove your magazine. Halimbawa, nakababang ganyan, no? Remove your magazine, then press mo lang. Okay, wag mong ipe-press nang nakapasok yung magazine. Diyos ko po, ayaw ko ng aksidente, okay? Makinig kayo bago ipasok yung magazine. Make sure na naka-rest ang hammer. Okay? Pasok. Wag itutulak. Kailangan malakas. Merong sipa. Okay, then kasa. Ready to fire. Okay, sa pag-firing, laging sinasabi, correct posture para ma-enjoy mo yung paglalaro, para merong angas, merong tikas. Pag na-achieve mo yan, masarap yung pag-airsoft, no? Okay, mararamdaman mo yung sarap ng game, di ba? Proper posture, okay? Firing. Walang gas, sorry. Wow, mali. Natata kayo, no? Okay, guys. Ang ganda pa naman ng momentum ko. Okay? Okay, guys. Sa paggagas, always upside down. Isakto sa valve. Then, press down pag ready na. Wow, mali, no? Okay, pengi naman ako ng mga puso dyan. Yung please send a heart. No? Okay, if you can send a star, go. Pero kung heart lang, okay lang. Okay lang. Okay. Wala pala akong star, sorry. Okay, then, press it down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, thank you. Sino ba yung nagsasend ng heart na yan? Pina-flood ako. Thank you. Thank you po dyan sa mga puso na yan. Na-appreciate ko na magka-level tayo ng adhikain, no? Ng puso natin. Magka-level tayo ng feelings. May feelings na nga ako sa iyo eh. Joke lang. Okay? Yan, no? Magka-level tayo. Then, yun nga, dagdagan nyo na rin mga bossing. Meron tayong share button dyan, no? Maraming salamat sa mga nag-share. Sa mga hindi pa, please share the live video, no? Help our community to spread this hobby. Okay? Pasok na natin mga boss. Kasa, ready to fire. Finger trigger out. Firing when you're ready. Okay, firing.
maubos ang hangin. Ano ba yan? Masyadong intense. Yung paghahangin, I do suggest, kung banding-banding kayo with the family, dagdagan nyo na, no? Dagdagan nyo na para hindi kayo mayat-maya, ganun ng ganun, no? Okay, lagyan pa natin konting bala kasi para makita natin, no? Mag-open slide. Okay, nilagyan ko. Okay, pasok natin. Ayan, katulad niya, no, guys. So, nakababa yung hammer. So, anong gagawin ko? Dedekak ko muna. Pasok. Kasa ulit. Ready to fire. Finger trigger out. Pasok lang ang daliri pag pa-fire ka na. While aiming, huwag muna. Okay, firing. Okay. So, indication na wala ng bala pag nag-open slide. Next thing to do, maraming salamat. Sino yan? Sir John Michael. Hello po, salamat. Sir Alan Villaris, salamat, salamat. Indication na wala ng bala pag nag-open slide. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. This one. Okay, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, yan. Kita nyo naman. Okay, then, this is the magazine. May natirang hangin dito. Kung maglalaro ka tomorrow, the day after tomorrow, the day after the day of tomorrow, okay lang na nandyan yung hangin. Pero kung weeks or months na hindi mo siya gagamitin, Big Man do suggest na pakawalan mo yung hangin. Pakawalan natin, press lang natin to. Okay. Big Man, bakit kailangan pakawalan? Guys, no, if you believe in science, may basihan to sinasabi ko, no? Anything that holds a pressure will soon, kumbaga, hindi niya kakayanin. Will soon give up. Kumbaga, sabi nga, walang forever, diba? Ikaw, sinasaktan ka ng jowa mo. Diba, there will come a time na magsasawa ka na, nabibitaw ka na dun sa pinangako mo sa kanya, diba? Kung palagi kang, kumbaga, na-stress, na-pressure, gano'n. Gano'n din sa magazine natin, no? Hindi pwedeng forever niyang i-hold yung pressure na iniwan mo rito. Masisira at masisira siya. Kaya it's better na, wag mo na siyang bigyan ng load, di ba? Wag mo na siyang bigyan ng pressure, so, pakawalan mo, then, silicone. Then, before mong itabi, spray a dose of silicone oil dun sa output valve. Press lang, spray. Okay. Pag ganyan ang ginagawa mo, safe yung airsoft mo, no? Hindi ka magsisisi, yung airsoft mo tatagal. May tanong, Sir Big Man, okay lang po ba gumamit ng kahit anong brand ng green gas? Okay lang, as long as ang ginagamit mo is 12 kg. Okay? Whatever the brand is, Juan, Pedro, Silver Swan, Dato Puti, basta kailangan 12 kg. Okay? Meron pa nga Kiko Man. Hindi, joke lang yun. Gusto ko lang happy tayo. Okay? Boss, whatever the brand, basta 12 kg sa piston, no? Maliban na lang kung ang unit mo is the Lord of all Pistol, Desert Eagle, Every Man's Dream, the Shadow 2, yun pwede mong gamitan ng 14 kg or CO2. Pero kung Glock 2011, 1911, Beretta, ay naku po, 12 kg lang. Huwag ka nang tumulad dun sa iba na nawarakan, nasiraan ng unit dahil sa paggamit ng 14 kg. Okay? Sir, yung rifle, keychain na pinakita nyo, meron dyan, Crytek, Chris Vector, black, green, and okay. Yun pala yun, no? Okay, thank you, sir. I'm using SRC brand po yata yun. Ano lang? SRC brand na green gas? Meron ba? Never been heard. Ang SRC unit yun, sir. Hindi ko lang alam kung may green gas, no? Pero just in case, basta make sure na 12 kg. Then, sa mga user ng Tokyo Marui, don't use 12 or 14 kg. Use 134A para hindi masira yun. Boss, anong lang po? Ano po ba kaibahan ng airgun at airsoft? Thank you. Okay, airsoft. Unang-una inabutan natin airgun. Airgun, ang bala is alloy, bolitas, or tingga. No? Masyadong delikado, masyadong fatal ang damage, nagpe-penetrate, can put lives on danger. That is why
nagkaroon ng innovation, ginawa ang airsoft. It is because para magkaroon ng man-to-man game, no? Dinevelop ang airsoft para magkaroon ng chill game lang, no? Hindi naman necessarily sakitan, di ba? Ang ginagamit sa airsoft na bala is the ceramic BBs. Para siyang marble, para siyang tiles, yon. Yun yung content niya, ceramic BBs. Super kintab, super refined, super bilog, no? Kaya lang nagkataon na merong pinasukan tayo ng mga China na BBs, no? Ingat po kayo, no? Kasi I'm not saying na huwag kayong gumamit noon, I'm not saying na pangit 'yon, pero sa paggamit noon, kung yun ang afford mo, wala tayong magagawa. Pero kung kaya mo rin lang mag-straight Taiwan, pati yung BBs mo, Taiwan ka, para ma-lessen yung sakit sa ulo, okay? Kung nagtitipid ka, gumagamit ka ng China BBs, cheap quality BBs, wala akong magagawa, pero sisingilin ka rin yan sa bandang huli, no? Magkano pa-repair? Aabot ng 1.5, 2.5, dun mapupunta yung natipid mo, no? Mas maganda na wag na lang masira, wag ka na lang gumamit ng cheap BBs para masarap ang pag-game, di ba? Masakit sa loob yung unit mo nasira, then pinagawa mo na, parang na-repair na. Pangit yun eh. Ako parang pag ganun, medyo ayaw ko eh. Kaya nga I don't go for second hand. Lahat brand yung binibili ko para alam ko na hindi pa siya nare-repair. Para masarap sa feeling, di ba? Ayun. Tapos, ano pa ba? Ayun lang, freebies ng pistol na to, Sir Jason, tactical bag, tactical shades, tactical cup, tactical keychain, 0.20 grams na bala, tsaka 0.20 grams na bala. Ayan. Ano pa? Ayun. Plus the lifetime service warranty. Guys, no, yung binibili, yung ginagawa kong mga live na ganito, unboxing, demo, reviews, guide, tips, ano to? Free to, no? Free to na magagamit nyo para maging maayos yung paglalaro nyo. Hindi lahat ng dealer, hindi lahat ng seller, lalo na sa online, hindi lahat alam to, hindi lahat i-educate kayo, no? Sa ganitong klase ng paglalaro. Bakit mo ginagawa yan, Big Man? Kasi dito sa amin, ang mga client namin, lifetime service warranty. Okay, pag hindi ko kayo ginaid, ako rin ang sasakit ang ulo. Bakit? Maya't maya, pinapagawa mo yung unit mo. Ayaw ko yung ganon. Ayaw kong maya't maya na hassle ang client, no? Kaya i-share ko tong mga guide tips na ganito para it's your choice na kung gusto nyo bang sumakit ang ulo or kung gusto nyo ng happy gaming. Stress-free gaming. Sabi nga, hindi stressful. Okay? Libre lang to guys, no? Have a time na i-explore yung page, yung mga TikTok ko, panoorin nyo, i-like nyo, i-share nyo. Yung pag-share kasi, konting tulong lang yan eh. Konting effort lang yan, pero napakalaki, no, ng magagawa, no? Alam mo yung kaibigan mo, matulungan mo na wala siyang alam sa airsoft, then suddenly natuto siya dun sa mga techniques. Malaking bagay yon, okay? Don't flood. Boss, how much ang import? Sir JR, this is not the right venue na magtanong ng details ng how much, no? Kung interesado ka po, mag-PM ka para po maibigay sa iyo yung buong detalye. During the vlog, pinapaalala ko lang guys, during the vlog, meron tayong topic na kailangang i-tackle. Kung ang sasagutin ko is yung mga inquiry ng how much, wala nang mangyayari. Wala na tayong mai-re-resolve ang mga cases or maitatackle na mga issues or yung mga important na topics, no? Kaya I do suggest kung interesado ka, mag-PM ka, no, para malaman mo. Huwag po kayong mag-flood dito sa comment section ng live. Okay? Okay, 1400 ampere, 11.1 volts. Pwede po ba sa M4 na pinagawa dati dyan? Erwin ng Malabon. Yes, sandali. Pinagawa daw dati rito. Erwin ng Malabon. Wala naman nagpagawa sa atin ng taga Malabon na Erwin ng pangalan. Pero just in case na meron, baka nakaligtaan ko, no? Bossing, okay lang naman na gumamit niyan, pero it's just a waste, no?
kung ang ginagamit mo na unit mo is, let's say, no, halimbawa, matanda na yung unit, might consider use the stock battery lang, no? Kung matanda na yung unit, stock battery lang. Kasi baka pag kinasahan mo ng malakas na voltahe, warakin lang niya. Well, in fact, ang airsoft natin, kaya niya kahit hanggang 14 volts, no? Pero, it's just that, kaya niya, kaya ng motor, it's that, baka medyo malutong na yung ibang pyesa, or just in case na upgrade na lahat ba, full upgrade ba, baka na upgrade lang yung motor, napalitan yung motor or piston, merong gearbox yan, merong gear, merong cylinder, merong piston head, merong air seal nozzle, baka yung iba hindi naman napalitan, magkaroon lang po ng problema. Pasensya na, no, kung tutusin, pwede ko sabihin, yes, okay yan, alika rito, bili ka rito, pero hindi ko pwedeng gawin yun kasi ibinabagay lang natin yung katulad niyan, yung battery dun sa unit. Hindi tayo pwedeng gumamit ng sobrang lakas ng battery dun sa unit na matatanda na. It is because walang iniwan yan, di ba? Ganito guys, no? Walang iniwan yan. Nung binata ka, okay, malakas ka mag-basketball, okay lang na uminom ka ng Red Bull energy drink. I'm not endorsing, no? Pero okay lang na bumilong ka ng Cobra, ng Red Bull na energy drink. Ngayon, si lolo natin or tatay natin na medyo matanda na, hindi mo na siya pwedeng painumin ng Red Bull or Cobra energy drink. Bakit? Magpapalpitate. Okay? Ibig sabihin, yung ite-take mo, yung ibibigay mo sa kanya is too much para doon sa requirement ng body niya. Ganun din po sa atin sa airsoft, no? Yung battery na malakas, huwag mong ibibigay dun sa matandang unit, sa stock na unit sa hindi upgraded. Kasi too much yung power na ibibigay mo para doon, may cause onto death. Sa tao, may cause onto death. Sa airsoft natin, may cause on breaking of some parts. Mga ka-airsoft, grabe. Ito yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, pero ibinibigay natin ng libre sa inyo. Okay? Ang pakiusap ko lang, tulungan nyo ako. I-share nyo itong live na to para maraming makaalam, di ba? Kung sa tingin nyo may sense yung sinasabi ko, kasi yung sinasabi ko based on my daily experiences as a player. Hindi based on daily experiences as a seller, okay? Pag yung sarili mo nilagay mo bilang seller, hindi mo na iisipin yung client. Pero ako, nilalagay ko yung sarili ko bilang seller, bilang buyer, para nauunawaan ko yung damdamin ng ating mga client. Ganun lang yan. Simple lang po yan, no? Kailangan lang natin ng malawak na pang-unawa, no? Para maintindihan natin yung saloobin ng ating mga client. Okay? May tanong pa ba? Buti na, Salamat po sir, ngayon clear sa akin ang kaibahan ng airsoft at airgun. Thank you po sir sa sagot. Maraming salamat po Sir Rev see your heart. Ang ganda naman. Revs your heart. Urong. Hello. Hello bossing, na shoutout po sa iyo and to your family. Always keep positive, BB fly. Yes sir Alan, no? Okay, ano pa ba? Wala na ba? Wala nang tanong? Ilang grams pwede sa M4A1 to achieve 350 to 400? Okay, normally guys, ang M4 ranging 300 to 400 FPS na yan eh. Yan ang FPS niyan eh. Ngayon, to achieve na, pag gumamit kang .20, M4, 0.20 lang, 0.23, 0.25, no? Pero kami, hindi kami gumagamit ng 0.23. Alanganin yun eh. 0.20 and 0.25 yun ang ginagamit namin. Kasi, kumbaga, malayo yung, kumbaga yung 20 sa 23, konti lang yung difference, di ba? Di mag 0.25 ka na. Achieve mo yan, 400 na yan, sisiw sa mga M4 yan, lalo na kung long M4 ka. Siguro wala siyang wala siyang chrono, no? Nagbabase lang siya sa damage sa pagiging fatal. Achieve yan, boss, ng M4. Don't worry, no? Tsaka set aside niyo yung FPS. As long as na yung unit niya is nagwo-work, 'di ba? Then kumbaga umaabot naman siya ng 40 meters. Okay na 'yan. No, kasi sabi ko sa inyo guys, don't achieve na sobrang lakas kasi chill gaming lang tayo.
Kaya para magkaroon tayo, para makahikaya tayo ng mga friends. Pero kung masyado na kasing delikado, kung masyadong malakas, imbes na magkaroon tayo ng friends, magkakaroon tayo bashers, enemy. Kasi syempre, ma-endanger mo yung buhay nila yung, di ba? Kaya, dun lang, chill lang. For me, pero kung if you insist na gusto mo talagang sobrang lakas, go, pwede rin naman yan. Okay. Boss, yung Glock, maganda for newbie. Ito, masarap sagutin to. Yes, Glock for newbie, pwede na rin. Lalo na kung maglalaro ka. Pero, kung newbie ka, then ang gagawin mo, target shooting, baka ma-disappoint ka lang, no? It is because Glock, number 1 talaga yan, lalo na sa paglalaro, at saka precise, no? Pero kung if you want something na talagang malakas, go for 2011 or something na high-end, no? Kasi baka hindi ma-meet ni Glock yung expectations mo, no? Kasi si Glock sakto lang ang recoil, pero ang 2011 or other high-end talagang feel mo yung recoil, di ba? Talagang masakit. Then si Glock minsan hindi niya kayang butasin yung lata, pero sisiw sa other unit yun. Mga ganun, no? Know how to limit your expectations. Ang gawin niyo, magtanong muna kayo, yun, no? Basta there's no such thing as newbie pistol or there's no such thing as starter pistol, walang ganun, no? As long as kaya mo siya, as long as na kaya mong, unang-una kaya mong i-handle, kaya mong hawakan, set aside mo na yung kaya mong bilhin. Everyone naman na kahit sino naman sa atin, basta ninais mo yung isang bagay, you'll find a way na mabili, di ba? Set aside mo na yan. Yung handling, no? Yun ang importante sa lahat, yung handling, yung kaya mo siyang bitbitin, kaya mo siyang i-grip, no? Kasi mahirap naman, may pambili ka nga, pero hindi mo naman pala siya kayang i-grip na normal, bali wala rin, hindi ka rin mag-e-enjoy, di ba? Kaya, for a newbie, ang suggest ko lang, as long as yung unit kaya mong i-handle, hindi basta handle, baka naka-handle ka nga pero ganyan yung gap ng fingers mo sa grip. Hindi. Dapat ang gap ng fingers mo sa grip is only ganyan. Yan. Kumbaga, akap mo yung grip. Yun ang number 1. Para mag-enjoy ka sa gaming. Ako nga, ang 2011, kung tutuusin, ayan, nagdidikit na yung daliri ko, At least yan, ganyan, Diba? Yun, ganon. Para lang enjoy ka. Pero kung hindi mo kayang ganunin, kasi pag nag-recoil, humahampas. Baka delikado lang, boss, no? Okay. Sir, recommended ba upgrade agad kung bumili ako ng BSR 10 para lumakas palalo? Safe ba sa unit? Ganito, no, boss? Hindi recommended yun, no? Enjoyin mo muna, no? I just don't know kung ilang FPS sa ibang BSR nila. I think, BSR ng iba, Shane, 500, no? Sa amin kasi umabot ng 680. May picture ka na ba? Actually, hindi picture. Video. Play mo. Sniper, FPS test, chrono test, 683.6 sa 0.20 grams na BBs. Grabe yan. 683. Yan. 683 bossing, no? Kung siguro sa iba nag-inquire ka, ang BSR nila, kasi ganito yan, iba-iba yan Lahat kami, kung nagkaparehas kami ng unit, ibang supplier namin, iba rin yung the way ng pag-handling namin. Sa amin kasi dito ang unit, fully inspect, kinokorek yung mga misimperfection ng unit, no? Hindi basta from the supplier, dumating supplier, benta na yan. Hindi ganun dito. From the supplier, dumadaan pa yan sa gunsmith namin. Nire-retune yan, chino-tune, nire-refine, inaayos yung mga imperfection para, kasi bakit? Nakita nyo naman, pumupunta ako ng Tarlac, Nueva Ecija, biglang pagdating ko rin, paano kung biglang yung unit sablay? Di napapahiya ako, di ba? Kaya yun ang ayaw ko. Kaya dumadaan yan sa quality check, quality control ng gunsmith para syempre, yun, hindi naman tayo mapapahiya. Baka biglang
pag tinespire ko sa client, binaril niya sa kung ano ano ba, binaril niya yung daga. Sabihin ng daga, lumingon dun sa client, di ba? Nakakahiya tayo nun. Okay, kaya yun nga, I do suggest, kung bago yung unit, enjoyin mo muna kung ano yung lakas niya. Kung malakas naman, wag na. Boss, 680 FPS, alam mo ba na ang airgun is 800 FPS lang? Napakalakas na ng 680 para sa isang unit, hindi na safe kung i-achieve mo pa, no? Especially BSR, medyo madalang ang pyesa, I'm not saying na pangit, pero madalang ang pyesa. Just in case magka-problema ka, mahirap. Conversion ang mangyayari. Okay? Let it be that way. No? Malakas na yun. Grabe. Ako nga, sa totoo lang, dati 300, 380. Ano na yun? Masaya na ako noon. Way back 10 years ago, 380. Wow, grabe. Celebrate na ako noon para sa rifle ko. Nausang 400, yun, nausang 420. Ang mga unit ko talaga mga ganun lang. No? Hindi na safe para sa unit kung tataasan pa natin ng gusto. Tapos, before I end this live video, kung umabot... Nakuha na ni Sir yung battery. Okay, nakuha niya na. Hello, Sir Jean, no? I-share mo tong live na to sa timeline mo para meron kang kopya nung live. Then, isa-isa, gawin mo na yung tinuro ko, no? Yan. Okay, guys, now before I end this live video, always, no? Spend the rest of the day positive, good vibes lang tayo, and huwag kakalimutan, nagmula tayo lahat sa iba't ibang larangan. May engineer, may doktor, may attorney, may police, may sundalo. Pero pinag-isa tayo ng iisang libangan by Big Man Hobby Shop. Okay? Always remember, keep the BB flying.